Breaking news po mga kababayan. Nako po, paalis na sana si Rimulya dito, si SOJ. Parang nagmamadali. Takot na takot kay Marcoleta. Ngayon po mga kababayan, hindi po siya pinayagan na umalis. Ngayon, kinastigo ni Marcoleta. Ano kaya ito? Kasi sabi niya nung nakaraan iko-confront ako si Boyeng Rimulya sa tamang pagkakataon. Eto na po si Marcoleta. Bistado si Rimulya. Laka. May sariling batas. Kaya ito yung mga sinusunod ni Tito at Lacson. Halaka. Boying, merong legal proposition kanina si Senator Ontiveros to which you agreed. What was it? What did you agree on? I have. Please refresh my memory. I would like to hear it again so that we can have the good gentleman. If I may, Mr. Chair, on state witness discharge and restitution. While restitution is not a statutory prerequisite for discharge under Rule 119 or admission under RA 6981, it is sound prosecutorial practice to require it as a condition for recommending state witness status. Technically, once an accused is discharged and acquitted by operation of law, both criminal and implied civil liability in the case are extinguished, leaving the state to pursue separate civil or forfeiture actions that are cumbersome, protracted, and often ineffective. By conditioning discharge on restitution or turnover of ill-gotten assets, prosecutors safeguard the public interest, obviate the need for parallel recovery proceedings, and balance the grant of immunity with accountability. This practice ensures that while the state secures indispensable testimony, it likewise secures tangible recovery for both government and the offended parties. Mr. Chair. To which you agreed on, Secretary Boying. Yes, sir. What did you agree then? Sir, that it is no longer... Even though it is not found in the specific provision of the law of the Witness Protection Program, of course, there are provisions that touch upon it somehow. It is really incumbent upon us to recover as much as possible for the government in this case. And coming up with solutions such as this, asking them for restitution from the very beginning, would save us a lot of time unless we wanted to wait till the end of any litigation, which can take years before the government gets something. So that is, sir, I think that is a sound practice, sir. How will you do that? For example, in the case of the Discayas, how much are you going to ask them to restitute? Sir, we will need a forensic accountant to look at all their contracts, to be able to look at what was illegally acquired, so that we can ask them to return what we believe is illegally acquired. Considering that the law is very explicit about this, that in applying for witness protection, restitution is not there, because restitution will come in only after the case has been resolved by the court. Only the court can determine how much should be restituted to the government. Because, as I have said, the civil liability is impliedly restituted in the criminal prosecution. So, ma-abuse mo ang discretion mo dyan. Sapagkat hindi natin madidetermine. There can be abuse there. No? It's either excess or lack of jurisdiction. Let the law process take its course. Hindi yung babaligtarin po ninyo ang nilalaman ng batas. Mawawala po tayo. That is the only one that I would like to make clear to everybody, Mr. Chair. Thank you. Yes. We have 3 minutes because we have to suspend at 3:20 because we have to refer to the lounge to accommodate the BIR for an executive session. So we're having our session at 4 o'clock. Anyway, we'll have all the time on Thursday because when I suspend at 3:20, we'll have to come back here on Thursday at 9 o'clock and we'll have the whole day to discuss all these things. So, Senator Risa, he wants to interject. Senator Padilla. Opo, Mr. All right, Chairman. Mr. Chair. Opo, salamat po kasi kanina po nagbigay na ako kasi aalis po sila eh. Opo, magtatanong lang po ako.
Opo. You have sorry, Mr. Chair and hanggang good 3:20. Senator. Akala ko interjection dun sa line of questioning ko kasi meron po akong hindi tanong follow-up. tungkol sa Quezon City. Sa Thursday ka na lang kasamang Robin. Salamat, Mr. Chair, at salamat to the good gentleman. Bago ako magpatuloy sa Quezon City, andito po ba si Mr. Diskaya, Mr. Chair? Sir Diskaya? Yes po, Your Honor. So, binigyan nyo nga ba si Engineer Protesta? Your Honor, kadalasan po, katulad din po ng binanggit po nila Bryce, yung kalakaran din po sa kanilang lugar. Every collection po, nagbibigay po ng 8.5% kung magkano po yung halaga ng voucher. Pero dito naman po, mababa lang naman po. Ano lang po, Pero parang... magkano? Parang 3 to 5% lang po every collection po. So still, Kung magkano nagbigay ang- kayo ng 3 to 5%. At kay DE Protesta din. Your Honor, hindi po. Sir, paalalahanan ko po kayo inamin nyo na previously sa komite na may mga binayaran kayo sa Quezon City. Pinangalanan nyo pa po na sina DE Loida, DE Devanadera at DE Protesta. Binabali nyo na ba yun ngayon? Hindi po, Your Honor, kasi kadalasan naman po, may tao po silang tagatanggap at kadalasan po, nako-confirm ko naman po sa kanila kung dumating na po. Kaya nga po, so kinonfirm nyo na nakatanggap yung mga ibinigay ninyo, ibinayad nyo sa Quezon City, pati kay DE Protesta. Yes po, Your Honor. Alright, so salamat for confirming that, Mr. Chair. Ang narinig nyo po yan na Engineer Protesta, pinabubulaanan po yung sinasabi nyong hindi kayo nakatanggap ng bayad sa mag-asawang Diskaya. Yes po, Your Honor. Wala po. Hindi ko po. Sige. Matter of ano na yan, proof on the part of Talagang the mga committee kung sino sinungaling, no? sa inyo nagsasabi ng totoo at sino ang hindi. Ilaktawan ko yung mga tanong ko dapat sa DPWH NCR Regional Director. May huli po akong ipapakitang Senator slide. Risa, Yes, Mr. Chair. I'm sorry. I see the time, This Mr. Chair. hearing Salamat po. is suspended until Thursday, September 25 at 9 o'clock in the morning. Thank you very much. Ng drainage system sa Barangay Tatalon. So, yan mga kababayan. Pero halos walang So, yan po sinasabi natin. Si Boying Rimulya, hindi po sinusunod yung batas na sinasabi dito. Gusto niya, para mabigyan ng witness protection program, yung mga Diskaya, yung nakasulat sa batas, sisingilin muna ang mga Diskaya. Kaya ito yung pinoprotesta ni Marcoleta. Bakit mo binabago yung batas? Ito po yun mga kababayan Kaya si Soto at Ping Lacson, binabago din yung batas. Gusto nila kunin muna yung kayamanan ng mga Diskaya. Hindi naman pinagtatanggol ni Marcoleta itong mga Diskaya. Ang ano lang dito, bakit dinideny mo na bigyan na ng security ang mga Diskaya? Di ba mga kababayan? It's the job of the law kung ano yung nararapat. Ba't ka gagawa ng sarili mong batas dito? Kaya magkakasundo ito, Ping Lacson, Tito Soto, Erwin Tulfo, sila Risa Hontiveros, Rafi Tulfo. Pinagkakaisahan nila itong si Marcoleta. Kaya itong tignan nyo mga kababayan si Rafi Tulfo, Erwin Tulfo ba ito? I-check natin na mga kababayan hanapin po natin itong si Rafi Tulfo. Erwin Tulfo pala, mga kababayan. Hanapin po natin, meron siyang sinasabi na wag nang pakinggan ang batas. Erwin Tulfo. Tignan nyo po mga kababayan wag nang sundin ang batas. Ito po, itong sinasabi niya. Mga kababayan, tignan nyo po, kung ganito ang senador at DOJ ng Pilipinas, ito po mga kababayan, tignan nyo po.
ipakita ko sa inyo bakit nila sinasaway itong sinasabi ng batas. Mga kababayan, hindi porke mga senador tayo, hindi na natin susundin ang batas kung ano yung mga arbiter nito. Tignan nyo mga ito mga kababayan, Tulfo. Aba, pinagtanggol si Remulla dito mga kababayan. Tignan po natin na kung gaano nila sinasalaula ang batas. Tignan nyo po itong si Erwin Tulfo na nagsigunda kay Remulla. Ganon din kay Tito Soto. Tignan nyo po mga kababayan paano nila binabaluktot ang batas. Ito po. At yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monuments. Kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monuments sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Okay. Kita nyo mga kababayan, mas mataas daw ang taong bayan kaysa sa batas. Anong silbi ng batas? Di ba mga kababayan, bakit kailangan i-bend down ang batas? Paano na ang credibility ng institusyon? Bakit ka ba nandyan, Erwin Tulfo? Abay, nagpapasikat din itong si Erwin Tulfo Hindi na daw kailangan sundin ang batas. Mas mataas ang taong bayan. Ba't pa gumawa ng batas, hindi nyo pala susundin? Mga kababayan, ulitin nga natin. Ang galing mo naman, Erwin Tulfo, ba't ka ba naging Ba't ka ba naging senador? Tignan nyo mga kababayan ang mga ugali nito. Porke naging senador na sila, akala nila, sila na po ang batas. Abay, mga siraulo pala mga ito. Nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Kita nyo mga kababayan, sinuportahan ni Erwin Tokmol itong si Remulla. Dahil ngayon pinagtatanggol po ni Senador Marcoleta na sundin itong batas na ito dito sa State Witness Protection ng mga Diskaya. Hindi naman pinagtatanggol ni Senador Marcoleta itong mga Diskaya, pero bigyan po ng batas na pinapairal. Hindi yung batas ng tao, gonggong. Tignan nyo mga kababayan ng mga komento. Binabash itong Erwin Tulfo na ito. Pinagtanggol nyo si Remulla. Tignan nyo mga kababayan O ang batas ay batas. Ala pa tayo dito, may batas na. Gonggong, sabi ni Nako po. Tignan nyo mga kababayan. Di ba? Dapat sundin nyo ang batas. Yan ang sinasabi ng batas Ba't nyo hindi susundin ang batas? Pinapairal nyo yung mga sarili nyong mga guni-guni. Di ba mga kababayan? Abay, hindi pwede yan.
Magkakagulo tayo niyan. Magkakagulo ang buong bansa pag wala tayong batas sa sinusunod. Anong klaseng mga senador ito? Porque sinabi ni Remulla na hindi kailangan sundin yung batas, ikaw din na senador, ayaw mong sumunod sa batas. Ngayon, pagtatanggol mo si Remulla ngayon, tignan nyo, tanggalin na lang yung batas sa bayan natin, gawin na lang natin yung barbaric act total, we can bend the law. Tignan nyo sing Erwin Tulfo na ito. Feel free to gurgur those corrupt and dumb politicians. Total, mas mataas naman daw ang taong bayan sa batas according to Aping Daldal. Tignan nyo, itong Erwin Tulfo na ito. Diba? Kung may batas, sa batas, mali ka dyan, Tulfo. Bakit ka nagsenador kung ang batas ay baliwala lang, bumalik ka na lang sa TV? Mag-vlogger ka na lang, Erwin Tulfo. Gunggong ka din pala eh. Ba't mo hindi susundin ang batas? So, ibig sabihin, kayong mga senador, porque pinapairal nyo yung mga galit nyo, hindi nyo nasusundin yung batas. Gunggong pala kayo. Pare-pareho pala kayo dyan, ng mga gunggong din. So, ibig sabihin, si Marcoleta lang ang nakakakilala ng batas. Tignan nyo, tinatawanan ka nung nasa likod mo. Bakit pa kayo nag-hearing, di ba, para sa batas? Loko-loko din itong Erwin Tulfo na ito. Nagpapasikat, wala namang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Parang Rafi Tulfo lang din ito. Tawa ng tawa ito si Junrel. Ngayon ko lang nalaman na may mataas pala ang mga tao kaysa sa batas. Akala ko ba walang mas mataas sa batas? Ngayon, tao pala ang mas mataas sa batas. Hindi ni Erwin Tulfo, ha? Hindi kailangan i-bend ang batas. Kung gusto mo ng ganyan, amyendehan mo yung batas. Baguhin mo yung trabaho. Kaya ka inihalal, hindi pa pogi ang labanan ngayon. Notice to the facial expression of the lawyer sitting at the back of Erwin Tulfo. Ayan, tinatawanan ko, abogado yan. Tinatawanan ka nung yung si Grandpa sa likod mo kasi nga, ikaw na senador, pulpul ka. Bugok ang utak mo, mag-vlogger ka na lang. Magkakagulo pag walang batas, Tulfo. Yan ang tandaan mo. Ang galing magpakulo, lutong-lutong hearing lagi. Tignan nyo, nilulutong hearing. Tignan nyo, kaya nga yung mga mamamayan hindi sumusunod sa batas dahil sa mga katulad nyo, ikaw Tulfo. Wala nang takot sa batas at wala nang disiplina. Wala nang mangyayari dyan sa Senado. Kasi, ginagawa nyong itbulaga. Tignan mo yung si Lolo. Tinatawanan ka. Ulitin nga natin, ang galing naman ni Tulfo. Wala na daw batas. Yes, sir. Wag na daw sundin. Kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Kita nyo mga kababayan, nagpasikat si Tulfo na tanga. Bobo. Naging senador ka pa. Hindi ka sumusunod sa batas. Talagang itong Tulfo na rin na ito mayabang na rin Grabe yung pasip-sip niya Pasip-sip, sige sip-sip. Alam mo, hindi kita binabash sa mga sinasabi mo, pero sinabi mo, hindi kailangan sundin ang batas. Ba't ka pa naging senador? Hindi ka pala sumusunod sa batas. Pinagtatanggol niya kasi si Remulla, mga kababayan. Ako po, Tulfo, di ka naman nanalo sa 2028 sa ganyang angas mo. Para ka rin sa yung kapatid mo
na si Montulfo. Binabanatan si Marcoleta na bayaran. O ngayon, hinarap kayo sa Senado. Wala kayong sinabi. My right, Secretary Remulla. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. O, Chair. kita nyo? Pinagtanggol niya si Remulla. Ang galing mo, Tulfo. Galing mo. Ang galing mo. Nako, itong si Remulla, baka madisbar ito. Gumagawa sila ng sarili nilang batas, mga kababayan. Ano masasabi niyo po? Sabihin niyo po yung mga komento niyo. Hindi na daw kailangan ng batas. Para kay Erwin Tulfo at Remulla, hindi kailangan sundin ang batas. Batasan ng tao. Huwag nang sundin. Talaga naman, ang galing mo. Tulfo, approve ka sa kalokohan at sa katangahan at kabobohan. Salamat po mga kababayan, mabuhay po. Isang like, isang share po, isang subscribe sa